Hello guys, good morning. Bali mag-model tayo ngayon ng mga request ng mga isang customer sa job ko. So, mga basic na naman siguro to. Table, tsaka lamp. Kasi yung chair is gagamit din ng mga existing lang or similar lang. Tsaka yung chandelier, similar lang din. So, okay. Una na gagawin is itong reference. Kukopyahin natin. Tsaka mag-snip tool tayo. Yan. Sorry. Yan. Once na nakuha nyo na, save mo lang siya. Ito, save na ako. Pero save ko ulit. Once na na-save mo na siya, punta tayo kung saan saan na-save. Dito. Teka. Okay, ito. Pag okay na dyan, iti-check nyo yung size niya. Ito, sa gilid. Ah, so, sa 3ds Max, pag dito ng plane, kahit anong size pa, teka na. Front view ko muna, or press F, plane. Alisin ko yung segments, gawin ko lang 1-1. Tapos kung ano yung size ng lamp dito, ganun yung size na gagawin dito. So, meron siyang, teka, check ulit. 250 by 171. So, ang length is 250, 171. Yan. Kapag nagawa nyo ng plane, ito, ilalagay din yung material niya. Kahit ano lang muna, kahit na any lang. For example, ito yun siya. Or press mo ang M. Apply ko. Ito, nagawa ko ng bago. Dito, bitmap. Ito siya. Click ko to. Show shade material and viewport. Sakita ninyo, meron siyang maliit lang. So, ang gagawin natin is, lagyan natin siya ng UV map. And then, uncheck mo to. Yan. Mag-auto fit siya kung ano yung size na ginawa ko dito. Tsaka yun yung size ng image niya. So, yan. Once nilagay mo siya, mag-start na modeling. Siya yung serve natin na as a tawag nito as a reference. So, okay na ito. So, ang gawin natin is gagawa tayo ng modeling. Ang una na gagawin is mag-delete ng spline. Follow natin yung ano niya. Tapos ganyan. Ganyan. Yan. Ayusin natin mamaya. May delete pa pala dito. Yan. Click lang. Yan. Teka, may kulang. Define. Lagay ko dito. Yan. Okay, ayusin natin. Manually lang kumaga. Yan, tulay natin. Tapos i-curve natin. Yan. Ito naman, konting curve lang. So, ganun dito. Kapag pinantay ko siya sa main line natin. Yan, ganun dito. So, then, align ko. Yan. Then, align natin. Yan, fillet lang. Tapos ito align natin. So, once na okay ka na dyan, ito nga pala. So, kapag okay ka na dito, ang gawin natin next ito. Last na lang. Kaya sila ka-software yan.
Huwag ka na dyan, maglagay tayo ng modifier. Or, yan. Lot. Ito yan. Diba, hindi siya pamantay. So, ang gawin natin is, minimum natin. Yan. Kaya na siya. Tapos, i-flip natin siya para lalabas yung tamang ano niya, tamang face niya. Diba, medyo ano siya, hindi siya perfect cylinder. So, ang gawin natin is, taas natin yung segment dito. Yan. Tapos, i-weld core natin. Para dito sa baba, mag-weld siya. Kung kasi wala ito, magagaling sa unan. Kapag wala yan. So, pag okay na dyan, ito naman yung next na gawin natin. So, ito yun. Circle. Yan. Center natin. Mag-center pala ito. Ito yung gamit natin. Ito. Pika rin to. Pika rin to. Ay, sorry. Meron dito eh. Ito pala. Sorry. Yan. Nalabas ang option na to. Center, center. Yan. Kaso, hindi natin kailangan yung y-axis dito. Kaya, Z position saka X position na okay na. Yan. Pag okay ka na dito, compare sa spline. Refine natin. Tapos maglagay tayo ng isang modifier tool, yan. Sweep. Cylinder. Tapos yan, ikutin natin. Make sure ninyo naka-activate to. Yan. Tapos F3 ko. So, masyadong malaki. Yan. Pag okay na dyan, double click ko to. Lagay ko dito sa taas. Yan. Hindi, tama yun. Tama siya. Tapos, taas naman yung value. Yan. So, pag okay ka na dyan, ataas natin yung image, yung reference. Lagyan din ng kanyang cover. Yan dito eh. Teka. Piso mga tayo eh. Hindi. Ating wave. Ito ata yun. Hindi ako sure ah. Teka, balik natin to. Hindi ko pa tantay ito eh. Ngayon lang. Hindi pwede pala. So, ito na lang. Para makuha natin ganitong effects, ito na lang. Manual na. Ito yung line. Circle. Ito. Napantay mo na siya. I-isolate ko siya. Convert sa spline. Mag-antay yung refine. Yan. Maraming pwedeng gawin eh para ma-achieve mo yung ganung effect. So, ito yung nasa isip ko ngayon. So, ito yung gagawin ko. Kahit na random lang, hindi mo kailangan na na perfecto. Okay, so okay yan dyan. Activate ko siya. Yan. Try ko nga i-alternate. Kung pwede. Ayan. Hindi pwede. So, sorry. Manual natin. Hanggang nyo. Make sure nyo napasok pa rin sa ring. Ito.
Actually, the more na merong maraming points, mas maraming siyang ano, yung parang wave like ba, na kagaya ng sa reference. Pwede nyo nilagaw gusto nyo parang ganito, sample. Yan. Pwede din ganito, yan. Parang naglaro mo lang, nag-play ka lang ba? Naglaro. Yan dito, medyo malayo. Yan. Yan. So, okay ka na dyan. Okay natin. Kahit na konti lang, 1 mm or 2 mm lang. 1 lang ata. Yan. Oh, labas. Sa daw malaki yung 1 eh. Ayan, 0.2 lang. Wait. Yan. 0.5. Ayan, 0.5. Okay na yan, 0.5. So, after yan is extrude mo siya. Lagay mo sa center. Tapos extrude, taasan ng value. Yan. Tapos lagyan mo siya ng ito, FFD. Yan. Pantay. Tapos yun ng scale. Up tool. Yan. Okay siya. So, okay tayo dito sa lamp. Lagyan natin ng ano, ng spear dito sa globe. Para lagyan natin ng ilaw later on. Natin. Yan. Yung malaki. Ayan na mamaya ng ilaw yan. Okay. So, pag okay na dyan, next naman, dito tayo, ito, mabilis na to eh. Ito na lang yung isa. Ito. Yan. Dahil ang height niya is 750 square meter. So, mangyari niyan is kaya to? Sa finish pala yan. Hindi, sa size pala yan. Yung maximum height niya, yan. Yan, tingnan natin kung ano to. Okay. May marble para sa taas. So, once na kopya mo na, ganun basis pa rin. Save mo siya. Capture 1. So, check natin yung size. 119, 180. So, duplicate ko lang to. Ito. Duplicate ko lang yung size niya. Ganyan. 119. Ayan. 180. Yan. So, material. Bitmap. Yan siya. So, yan. Check mo to tapos check mo ulit. Yan, para magtama siya. Kapag okay yan dyan, mag-start yung modeling. So, okay. Yun. Ay, sorry. Backspace mo lang, mawala yung line ha. Backspace lang. Kapag magkamali ka ba. Yan. Kaya ko ng part na to.
Ayan siya. Pag-start tayo. Make sure ninyo, ito, tsaka yung sa baba, pantay. Ito, yan. Yan. Ano natin, random lang ba? Kasi ito yung sukat ito. Kaya, yan na siya. Gamit pa dito. Yan. Hindi ako sure Parang ganyan. So, ito, curve natin. Yan. Shadow curve. Yan na. Ganyan. So, yun din. So, kulay yung detail natin dito. Yan. So, paano to? Kulay natin. Curve natin. Hindi ako sure pero yan lang. Bala na dyan. Importante magiging similar siya. Hindi naman kailangan perfect. Kasi hindi na talaga makita to. Hindi naman kailangan talaga tingnan yung detail lang kasi ano to requirements lang sa isang render project natin. So, yan. Pag okay ka na dyan, ganun din. Simple as din, lot pa rin. Ay, sorry. So, yun. Tapos, minimum ko lang siya. Yan. Then, gawin natin yung sa baba. So, ganito yung sa baba. Rectangle. Para mag-center siya, ganun pa rin. Click mo to. Ano lang, Y tsaka X tsaka Y. Kasi up and down. Kasi mo to. Okay, yan. Center na siya. So, masyado pala siyang maliit. So, alis natin. So, maglulupit ako. Shift tsaka drag. Left click. Okay, center, snap. Pwede siya gagamitin. Gawin ko na siyang parang reference. Ito yung main natin. Line. Tapos mag-create tayo ng mag-add ng refine ng mga points. Yan. Ganito mo lang corner to. Ay, dito mo lang akong klase kasi mahirap mag-stop dito sa sa loob maraming sagabal. Yan. Kaya gamitin natin sa kabila. Pa rin. Yan. Dito. Ay, nakasama pa ito. Yan. Pag okay na yan, highlight ko itong 4. Tapos play. Yan. Ikaw, tama. Check mo na tama. Dapat taas pa ba sa dito? Kaya, gusto ka natin adjustin. Yan. Oops. Okay, tayo natin to. Yan. So, extrude natin. Tapos, convert sa poly. Mas maganda kung i-soften natin yung edge nito. Ito, select ko. Control. Tapos, select ko ng 1. Yan. Para soft siya. Tapos, lagyan ko ito ng point dito sa gitna para maging soft yung kanyang curve. Kasi, kung lesser yung curve, parang siya parang lumalabas yung poly na talaga. Yan. Ginawa ko siyang polygon. Tapos, yung ganyan ko. Yan. Pag okay na dyan, lagyan ko ng sphere.
Kaya natin siyang gawing flat. Teka nga to, ano ba? Yan. Yan pala eh. Yan. Kasi kaya hanggang medyo konting flat siya. Yan, parang ganyan. Tapos kaya siya. Yan. Yan. Sabi natin ano. Hindi ako sure kung anong size ito. Pero merong CAD yan eh. Pero i-adjust ko na lang. So, diretso na natin. Ano lang muna. 30 by 300. So, malaki. Pero yan lang muna. Yan. Tsaka kailangan pa natin 750 yung height, no? So, dito pa lang i-adjust natin sa 750 yung height. Yan. So, ang ginawa ko yung masyadong maliit. Kailangan natin siya i-adjust. Takyan natin siya. Yan. Kunti pa. Yan. Kunti pa. Yan. So, okay na yun siya. Tapos yung itong ano, babasan natin. Try natin 500. Hindi, masyadong malaki. 100 mm. Hindi ako ni-adjust natin sa base. Mag-base tayo sa CAD. Tagayin ito lang muna. Maliit naman. Tingnan natin. Yan muna. Yan muna. So, lagyan na lang detail to kasi nasa pictures may detail eh. So, ulitin natin to. Yan. And then, inset natin. Konti lang. Sobra naman to. Yan. Tapos, manual extrude natin. Try natin nga kung mangyari. Hindi. Isa pang inset. Yan. Tapos, extrude natin. Yan. Atin. So, yung part kasi dito is curve siya. So, ang gawin natin is curve natin. Click natin to. Make sure mo nakalabas yung ribbon dito. Click mo doon, dito. Yan. O kung wala to, click mo dito sa labas. Tapos, check mo to. So, loop. Yan. Pag loop mo, automatic, select nyo yung ikot na line dyan. Tapos, chamfer natin. Yan. So, maging soften siya. Yan. Yan. So, okay na siya. Yan, meron tayong base tsaka yung table. Kasi yung dito kasi, pares-paresan naman yung requirement sa table, yan o. Pero ito wood naman. Yung kasi kanina yung marble, so okay na to. Yung base hindi ko pala kung anong ano ito yun, yung size ito, check ko nga sa Google. Para ma-adjust natin. Kaya, okay, ito yun siya, kita ko na. Pero, hindi iba yung detail niya. Kailangan natin makuha yung ano. Yung size lang. Ano kaya ito? Para may base lang tayo ba? Teka, hirap mangyayari pa. Ito kaya. Size versus size. So, siguro ano na lang muna, manual lang. Ito yung base, no? Ito lang ata. So, parang hindi ko gusto yung baba nito. So, adjust natin. Yan. Yan. So, yan na. Ito na. Ito yung reference. Ito yung ginawa natin. So, hopefully, meron kang natutunan ito. Actually, hindi ito yung pinaka-basic kasi
sa lesson natin next later on na sa Sabado is explain yung bawat isa-isa nito, yung file, kung paano file mga ito, edit, scale, at tools, array, mga mirror, mga ganun ba. Okay, so pwede mo yung tunan at message ako sa akin kung ano yung mga tanong niyo sa akin. At thank you sa nanood.